Magandang umaga dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ako muli si Hilda Ong, ang iyong agaran serbisyo lady. Ngayon ay magkakasama na naman natin ang isa sa outstanding young scientist na kung saan nagbigay po ng pakilala ang NAS. Siya po ay si Dr. Mark Joseph N. Desamero at alamin po natin kung ano ang kanyang specialty at paano siya nakilala. Magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am. At ano po ang iyong na-submit sa dito po sa NAS? Ang nasabit ko po, bali ma'am, ay ang under po ng Biomedical Science. So basically po, I'm part of the UPLBB program. So pinipromote po natin yung mga indigenous po natin na mga bubuyog. So we, specifically po yung propolis natin sa honey. So last time po, in the last couple of years, so we are doing biological activity testing. For example po, nakadevelop po kami together with the PNRI and UPLBB program, yung wound patch po from our Philippine Stainless Bee Propolis. So test po namin sa mga daga, kasi po yung mga daga, ginagawa po natin model for human conditions or diseases. So yun po, nakita po namin, na-increase niya po, na-enhance niya yung rate po ng wound healing. Yun kasi dati, nakausap ko ang Food and Drugs Administration, ang laging ginagamit pa ninyo yung kulay puti na daga. Yes po, ICR po. Bakit puti ang napipili nyo? Yes po, kasi po yung puti po talaga, sila po ay outbred stock. So meaning po, sila ay, kung sa tao po yan, ay halo-halo po yung genetics. Kaya po siya maganda, kaya po siya ginagamit, yung puti po. Para kunyari po may mga application po na, for example po, wound healing, pwede po siya i-translate sa iba-ibang population po. Pero ang ba, yung pagkas ganung kulay puti na daga, ito ay talagang same sa tayo sa tao? Same po siya na marami po, na iba-iba po yung genetics, na halo-halo po siya. Na halo-halo Kasi siya. meron din po mga inbred po na ginagamit po talaga. Pwede naman po yan, yung mga combination po ng mga inbred, kasi po sila ay genetically stable. So, ibig sabihin po, hindi po nagbabago yung genetics nila. So, fix po talaga sila. So, maganda po na-test mo, yung talaga po effect nila. Pero maganda rin po kasi talaga sa mga toxicity, tsaka po sa mga gatong testing, na we use po yung mga outbred, tulad po nung ICR, yung puti po, na pinapakain sa ahas, usually po, di ba? Yes. So, maganda po yan kasi po, yung effect niya po, pwede mo siyang i-generalize po sa population, na halo-halo po. At bakit itong wound healing patch na itong pinag-aaralan ninyo, kung sakali, anong klaseng sugat siya applicable? Okay po. So, ang ginawa po namin sa under po ng College of Veterinary Medicine po, sa VetMed po, sa UPLB, together with the UPLB program, check po namin iba-iba pong uri po ng sugat. May open wound po, surgical wound, meron din po kaming burn wound for burn patient. Tinest po namin siya sa daga, actually tinest din po namin siya sa pusa. Kasi po usually po when we do testing, dalawang animal po na na magkaiba po ang ginagamit natin. Usually po daga, and then nasusunod po yung higher species, pwede pong pusa, aso, unggoy, pero mas mahal po kasi pag mas malalaking animals na po for biomedical research. So, na-try na po namin siya sa pusa. So, usually po, ang ginagawa po namin open wound, yung mga open lacerations po, ayan po. Check po namin huling, tsaka po yung mga pag nagsa-surgery po, pag nilalagay ng tinatahi po kung mas mabilis niya bang nakuklose po yung wound, and then sa mga burn din po na-try po na. Kung sakali, anong itsura niya? Parang taga-term, yung parang transparent? O anong klaseng siya, patch? Yung pong patch natin po ay alginate po siya. Parang meron po siyang, yun nga po, yung alginate siya, doon po nakapatong po yung si propolis po. At siya po ay gamma irradiated po. Para po hindi pasukan po ng mga mikrobyo at hindi po makontaminate po yung mga sugat. Hindi, kumbaga ipapatong lang siya. Ipapatong lang po siya. So, pero kung, let's say, siyempre, kung yung animal, yung aso o pusa, di ba malikot? Opo. Di ba siya matanggal? Tinitape po namin siya. Tinitape. Para po, yun nga po yung kailangan pa-improve sa parada kasi mas maganda po talaga siya yung parang dumidikit na po, parang sa lompas type. Yes. Pero kung hindi naman po, pwede pong bandage or pwede pong any plaster na pandikit, na pwede pong idikit siya. Pagka nilagay nila yan, mga how long kadalasan ang healing period? Mabilis po, ang tinest po actually namin yung propolis tsaka honey, magkaiba po kasi sila eh. Mas mabilis po si propolis. In less than 5 days po, 3 days, makita mo. Kasi magkaiba rin po siya na activity po eh. Si propolis po kasi, hindi po ganong nagbasa yung sugat. Pero si honey po, medyo basa pa yung sugat. So si propolis po, yung pus po, at yung mga paglalangib ay medyo hindi po siya nakikita sa sugat. Dry po talaga yung sugat, kaya ang bilis niya po mag-close. So I think po in 3 to 5 days po, nagko-close na po agad yung sugat. Yung sugat. So kapag nakadikit siya, nakapatong siya,
ito 5 days na siya, yung walang Everyday po, linis. para po sa tao din po, everyday po siyang pinapalitan din po. Everyday din pinapalitan. Opo, Kung kasi- sakali ito ay mahal po ba? Hindi. Actually, yun pa po ang kailangan manapin po ng pag-aralan, yung market, yun nga po, yung kung pwede po siya, marketability niya. So, hindi po namin siya natitignan sa aspeto kasi kailangan din po namin siyempre po ng mga eksperto kasi hindi po kami, sa VetMed po, medyo hindi po tayo eksperto po sa ganyan. So, yun po. Continuous po na study po siya sa marketability. Ito po ba, kasi sabi mo pwede din siya sa burn. So, kailan ninyo susubukan naman sa tao? Actually po, meron na po kami mga preliminary po na study. Kasi po, I remember po, yung especially po si Dr. Estacio po, yung leader po namin, may mga family of doctors din po sila. So, may mga human doctors. Yung mga kapatid niya po, so may mga contact na po sila sa human doctors. Na-try na po siya ng mga human doctors, pero hindi po siya talaga trial po talaga na formal trial, na clinical trial. Na-trial lang po siya sa mga bedridden po na patients. Oo. Mabilis po siyang gumagaling. Lalo na sa kapag may mga bed sores. Opo, especially po yung sa mga ward, yung sa mga tao po na hindi bed sores po. Oo. So, na-try lang po siya, gusto lang po tignan ng mga doktor, na-try lang po siya, pero again nga po, hindi po siya, informal na study lang po siya. Maganda nga din daw po ang response at mabilis pong gumagaling yung mga bed sores. So, ang ano niya, kumbaga anong klase ang itsura sa ngayon? Kasi kung pag sinabi mong patch, may certain sizes o kaya parang sort of parang cream muna siya o Patch po talaga siya, ma'am, na 2 Patch by 2 talaga. po siya. Na ganyan po. So, siya po ay naka-tetra pack para, kasi gamma irradiated po siya. Yun po. Ganun po siya na patch, ma'am, na ginagano siya. kung sakali may mga nanonood sa atin ngayon, tapos tanong nila, saan daw sila makakapagsubok? Pwede na ba? Hindi pa. Hindi pa po siya actually available. Pero ngayon po, wino-work out po kasi medyo nung panahon po kasi namin, nag-alisan po kami, nag-aral po kami ng PhD. Oo. So medyo hindi po namin siya na-continue po. Pero meron na po kaming pinapublish na po na result. So yun po, ngayon po, nag-establish po ulit kami ng collaboration. Kasi yung collaborator din po namin sa PNRA na gumagawa po ng patch, ay nag-retire na po rin si Ma'am Zeni, si Dr. Zeni. So ngayon po, yung pumalit po, ngayong year ay gusto po namin i-establish po ulit para ma-push na po siya hanggang ma-market po sana or makatulong po talaga sa mga kababayan talaga natin. Bakit yan ang naisipan ninyo na itong napili ninyo? Kasi po kami sa UPLBB program, maliban po sa pag-aaral, sa mga research po, gusto po talaga namin ay yung mga research po namin napapakinabangan po ng mga kababayan natin. So kami rin po sa VetMed, sa biomedical science po, laboratory animal science, gusto po namin, ginagawa po namin mga research po talaga ay transformational, nagagamit po ng mga kababayan natin. So gusto po namin, kasi po di ba alam po natin ngayon sa Pilipinas, ang dami pong honey, ang dami pong propolis, pero hindi po galing sa atin. Available po sa abroad. Pero meron po tayong sariling sa atin. Kung lilinangin po natin siya, i-develop po, I think po kaya naman po natin sumabay. Kasi meron po tayong teknolohiya, meron po tayong may mga eksperto, may kakayanan po gumawa ng mga studies po, clinical studies. So I think po, maganda rin po kasi talaga, kayo po actively po kami nagpapatraining sa UPLB program. Yung mga participants po namin na naglalaywan po, yung pag-aalaga po ng mga bee. Natutuwa po sa nakita po nila na, ay naghihirapan pala namin, meron pala siyang benepisyo, medical na benepisyo, yung mga health benefits po talaga. So, ayun po talaga yung ano namin, na parang more than po yung, of course, napaka-importante po ng mga fundamental. Actually po yung ginagawa po namin, fundamental tsaka applied research po eh. Pero maganda po talaga na may potential po na pakinabang talaga magagamit po ng mga kabayan natin. Bilang isang veterinary medicine, Opo. kayo din po ba ay kumbaga kung mismo nagpa-practice tayo, meron kayong tinitreat ng mga hayop? Ako po ay, kasi marami pong sanga-sanga po ang pagiging veterinaryo. Meron po nagpa-practice po sa manok, sa baboy, Oo. sa mga kalabaw, baka Oo. po, at meron din po sa mga wildlife. Yes. Meron po. Ako po ay kasalukuyang nasa academia po. Sa academe, I'm associate professor po sa College of Veterinary Medicine sa UPLB. Yes. Pero kami po sa academe, hindi po kami confined lang sa academe. Part po kami, currently po ako po ang National Secretary ng PVMA, ng Philippine Veterinary Medical Association. So we have affiliate organizations po under ng PVMA na tinutulungan po namin na yun po, na we do regular public service, like yung mga vaccination, lalo po ngayon tumataas po ang kaso po natin ng rabies. Sa tao po, sa hayop. So yun po, tinutulungan po namin sa aming organisasyon, kasama po yung mga, kasama po natin ng mga organizations para po itaas po talaga ang antas ng medicine ng pamveterinaryo sa Pilipinas. At nakita ko dito, parang meron din kayo para sa African swine fever.
Yes po, yes po. Oo. Actually po, under po yan ang program leader po namin si Dr. Hani. Batchmate ko po siya at ang leader, project leader po namin si Dr. Fernandez Colorado, Cherry. So, ang ginagawa po namin ngayon po, kasi alam po natin talaga na sumabog po talaga yung ASF po. Marami po Oo. talagang farms po nagsarado, lalo po sa Bulacan. Marami po tinamaan, buong Pilipinas po. Oo. Sa PVMA po, problema namin yun. So, titignan po namin talaga, yung sa research po namin, kung ano po yung strain po ang meron sa Pilipinas. At titignan po namin kung ano po yung mga immune response po. Baka kasi pwede po nating magamit yon na datos para po sa paggawa po ng mga bakuna. Although, medyo mas malayo pa po yung paggawa po, mas mahirap pa po gumawa ng bakuna. Pero at least po, mas maintindihan po natin talaga yung problema po natin. Oo, kasi maraming, kumbaga, yung mga, dito nga, maraming nalulugi, di ba? So dito po, titest po namin dyan po sa ESF na yan. Sa mga palengke po, nagkukolekta po kami ng mga baboy. Yung mga kinakatay po na baboy, tsaka po mga titinda pong tosino. Kasi po lahat po yan ay, di ba po, yan po yung mga smuggled na yung pinapakain po sa mga napispes, sa mga baboy, sa mga backyard. Kaya po sumasabog po yung ASF po, di ba? Kasi po, nag-i-exist po yung virus din po dun sa mga hilaw ng mga meat ng mga baboy po, tsaka yung mga processed pork products. So yun po yung ginawa po namin dyan, na epidemiology. Chinek po namin kung ano po, kung meron pa rin po bang na-trace, na-detect po talaga na component ng virus po sa mga yun. So, Sana meron din sa susunod, sana meron kayong pag-aaral, let's say katulad kami, yung mga bumibili sa palengke o sa mga Opo. supermarket, na meron sana test kit ba? Let's say kung hawak, Opo, diagnostic. ito tusok mo lang doon sa karne ba? Ito talaga ba? Walang itong ASF Opo. para sure tayo. meron naman po kami actually po na mga kasabahan po sa universidad, sa kolehiyo po, na gumagawa po yon mga diagnostic kit, tsaka po sa ibang mga veterinary school po. Meron po talagang nag-specialize po sa paggawa. So, I think maganda nga po yung expert po natin na kung gano'n. Although, I think mas mahal din po kasi yung paggawa ng mga, para pong pregnancy test kit po yan. Oo, para Ay, i-test positive ba to? natin, di ba? Opo. Para safe din Opo. yung bumibili. Oo nga. Kasi minsan baka yung iba naman hindi na talagang sariwa na tapos Opo. pinofrozen tapos ibebenta. Meron naman po. So, sana lang po talaga ay, yun nga po, suporta po sa research kasi po, mahirap po kasi talaga magtrabaho po ng research kung wala pong funding. Ito po Yes. tayo nagsisimula po eh. Kasi yun po talaga yung bottleneck talaga natin para po ma-push po talaga yung mas magandang mga research po talaga. Dito sa katulad mamaya, tatanggap na po kayo ditong parangal Yes po. bilang isa sa mga outstanding young scientist. Ano ang masasabi mo dito sa NAS? Sa NAS po, sabi ko po sa NAS, nagpapasalamat po talaga ako unang-una po sa parangal, sa pagkilala po kasi ito po ay malaking bagay po sa akin kasi po I share all yung struggles po, yung triumphs, yung blessing po sa lahat po naman nakasama ko sa pagre-research po, sa aking mga mentors, collaborators, mga research staffs po, mga laboratory aides, saka po yung mga estudyante po namin at mga graduate students. Kasi kung wala po sila, I think ito po ay tagumpay po naming lahat. So, ano ko po talaga, sana po maging, tulad po ang sinabi ko dyan, na maging inspirasyon po yan sa akin para mas mag-mentor pa po na mas mga bata, na mga gusto po mag-research at maiangat po sana ang antas ng biomedical research po sa Pilipinas or laboratory animal science po sa Pilipinas.